Magandang umaga sa inyo lahat. Ako ang unang tagapag-ulat sa Aralin 20. Ngayon tatalakayin ko ang pagbuo ng pinal na borador sa pananaliksik. Mababasa natin dyan sa aking PPT na ipinapakita na ang pinal na borador ay ito ang huling anyo ng pananaliksik. Handa na ito ipresenta at ipasa, wala na itong malalaking pagkakamali. Ang layunin ng pinal na borador ay maipakita ang malinaw na ideya ng pananaliksik, masiguro ang kaayusan at kalinawan, maging handa para sa pagsusumite. Sa pagbuo ng pinal na borador, meron itong mga hakbang sa pagbuo. Una, pag-edit ng nilalaman. Number 2, pagwawasto ng grammar at baybay. Number 3, pag-aayos ng format. At ang panghuli ay huling pagbabasa. Matapos na natin talakayin ang mga hakbang sa pagbuo ng pinal na borador, dito naman tayo sa mahahalagang dapat tandaan. Makikita dyan sa PPT, ang una ay sundin ang tamang format. Ang pangalawa ay iwasan ang maling impormasyon. Number 3 is gumamit ng malinaw na salita. So, mayroon tayong dalawang uri. Una ay ang draft. Ang draft ay dyan mo makikita ng iyong pananaliksik na isinusulat ay maraming mga mali-mali or mga spelling na hindi maayos. At sa pinal naman ay dyan natin maaayos lahat. Dyan natin maaayos lahat ang ating gawa sa ating pananaliksik. Bakit mahalaga ito? Nagpapakita ng pagsasanay, nagbibigay kredibilidad, ipagmamalahi ang sariling gawa. Ang konklusyon ng aking paksa ay ang pinal na borador ay bunga ng maingat na pagsusuri at pagsisikap. Sa iyong nakikita ngayon, ito ang formal o isang pinal na borador sa pagpapahayag ng pananaliksik. Note, hindi dapat natin kalimutan ang mga hakbang sa pagbuo, ang mga kahalagahan nito, at pagkakaiba ng draft ng pinal, at kung bakit mahalaga ang pinal na pananaliksik. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat.